The problem with most people is gusto mo agad sabay-sabay. Hindi po ganon. Bawal po sa lawahan. Be loyal. Bago nyo simulan ng isang bagay, dami mo ng tanong. Business, being successful is like riding a bicycle. 16 ako, sinalang ako sa negosyo. I was given 1,000 pesos, nagbenta ako ng yema. 19 milyonaryo. Sir MJ, bakit yan ang una? Kasi yan ang hindi nyo magawa. The rest will be easy if you only start. Nibenta ko yung teacher ko, ma'am, tingnan mo tong yema. Hindi mo pa kinakain, busog ka na. Convincing! So bottom line, this is my definition of success. Okay po ba tayo? But just like you, I started with one. Nagsimula po ako sa isa. The problem with most people is gusto mo agad sabay-sabay. Hindi po ganon. Bawal po sa lawahan. Be loyal. Isa-isa muna. Are you with me? Ibig sabihin, instead of overthinking, Ano definition ko ng success? pili ka ng isang kailangan mo ngayon. And then start, and that's the first S. And a lot of you ask a lot of questions before you even start. Think about it. Bago nyo simulan ng isang bagay, dami mo ng tanong. Business, being successful is like riding a bicycle. Nanood ka ng YouTube video, nanood ka ng podcast, nagbasa ka ng libro about pagbabike. Okay? Binasa mo paulit-ulit, no? How to win friends and influence biking. Mga ganyan. 7 habits of highly effective biking. Whatever it is, right? Binasa mo, in-overthink mo, okay, you have the skills, tumatalino ka. Guess what? Pag sampa mo sa bike, matutumba hindi. Kasi iba yung application. Anong advantage ko? 16 ako, sinalang ako sa negosyo. I was given 1,000 pesos, nagbenta ako ng yema. 19 milyonaryo. Because whenever I ask, ma, anong gagawin ko? Ibenta mo. Yun lang. Ibenta mo. O ma, nabenta ko na. Dagdagan mo. Eh ma, Dagdagan mo. ayaw bumili. Di maghanap ka ng iba. It's like basic. Diba? Pag nagluto ba kayo ng itlog, sinusukat nyo pa kung gaano kadami yung itlog. Tinitermometer mo. Gaano kainit na? Di pa sakto to eh. Diba? Basta salang mo, kahit basta nakasalang, maluluto yan eh. Diba? Lagay mo nga sa ulo ng nanay mo, luto eh. Joke lang. Joke lang, nandito nanay nyo. So ano yung point? Sir MJ, bakit yan ang una? Kasi yan ang hindi nyo magawa. The rest will be easy if you only start. Okay, way back, una ko pong income, kagaya ni Alas. Ako na, mas malaki ng konti, upgraded, 1,250. 6 months yun ha, 6 months process. Tawa kayo, may cheque kayo? Joke lang. Honestly, during those times when I started doing business at 16, para alam nyo background ko, I started with Yema, tapos naloko si Mama, naloko kami sa networking, next tayo si Mama ng sariling networking, yun na po si Wee. Okay? Pero Way pa dati, Way. Worldwide Entrepreneurs Incorporated, kaya Way. Tapos may mundo pa. Iba pa yung logo, hindi pa ako kasama niya. Okay? Tapos, sobrang ganda ng products na discover namin yung Moringa sa Moringa Roots. Dati, Moringa Plus po yung pangalan, hindi Moringa I. Gets? Tapos parang Healing Crusade. May lumakas na, isipin mo, naka-wheelchair. Pinainom ng roots at leaves. Pinahira ng oil, nakatayo. Siyempre, yung kapatid natin, hallelujah. Ganun sila. So I didn't like the culture that time. Hindi ako nakaka-relate. Kasi I was 16, I wanna be a millionaire. And feeling ko, yung gamot-gamot, rab-rab, pahid-pahid, hindi ako yayaman. Gets? So humiwalay ako, sabi ko, ma, let me handle the business. Meron kaming Divisoria. Familiar kayo sa Divisoria products? Chinchansu, BL Cream, Katingko, Jowly Cream, Mena, shampoo ng kabayo, Avone. Yung kulay pink, na hinilod mo, ang ganit. Yung top gel, familiar. Jowly, stuff like that. Even yung mga panglalaki, yung Happy King, yung mga ganun. Seryoso. So, binebenta namin yan lahat. I was the one managing the business. And then, nakilala ko sa network marketing, so sabay-sabay po siya. During college. Main reason why, hindi ko po natapos yung college. Not because tamad po ako mag-aral, well, medyo nga. Pero ang dami ko pong negosyo. After age of 19, I earned my first million. At the age of 21, I'm already earning 3.6 million per month. Pero nag-start po yon sa tinatawag na duda. Kaya ka hindi makapag-start, ito dahilan. Kasi nakatingin kayo lahat sa akin, eh. Sir, ang hirap nga eh. Di ba parang tinititigan niyo ako, sabi ko, start, lahat kayo. Di convince. Na in reality, ito lang talaga kailangan yung gawin. So ito yung dahilan bakit di kayo makadecide. You with me? So balikan ko, duda. Duda rin ako. Kasi may check na ako, hanggat hindi napapalitan, yung check ko, hindi ako naniniwala.
Nakita ko na sa iba, may cheque sila, naging cash. Hindi, cheque na lang yun eh. Baka magkakilala sila eh. Ganun ako kasigurista. Kasi nga, na-scam kami ng 2.5 million, all our money. Meron pang utang sa iba. You with me? Okay lang kayo? Yes! Kumain ba kayo? Sabi nila, okay lang kayo? Ko alam ko, natututo pa kayo eh. Anyway, si Wendell, ayun na naman siya eh. Pag nag-level 2 na yan, yun na yun. Okay, so let's go back. Duda ako, 1,250, pinapaltang ko na. Siyempre yung teller, kung saan sa dinadala yung cheque. First cheque ko eh. Wala pa akong account doon sa bangko eh. So, kung nasan yung cheque, sumusunod ako. Good cheque ko, ma'am. Sabi sa akin, Sir, 1,250 lang yan. Umupo ka. discrimination, di ba? Grabe, discrimination. Sabi ko, ma'am, 6 months kong hinataw yan, sayang. Pinaghirapan ko yan eh. So, nag-start lang ako maniwala nung naging cash na siya. And guess what? Second income ko, 1 week after that, just because naniwala ako. Imagine nyo, 6 months for 1,250 and 1 week for 20,400. Guys, this is not bad for a 16-year-old. This is not bad. 20,000 na yan. 2006 po yun. Wag niyong compute yung edad ko. Medyo malaki po yan. Mayabang na ako niyan, no? In-invite ko pamilya ko, Dinghaw. Dinghaw is katabi po ng SM sa Calamba. Social po yun, high ceiling. Doon po yung ginaganap yung mga kasal, mga malalaking graduation po ng mga lasal. Yan, doon po yung ginaganap. No? So pagpasok namin doon, invite ko buong lahi. Pagpasok namin doon, galit nanay ko. Bakit dito, mahal dito? Kasi hindi niya alam, I have money. Eh Sir MJ, may pera ka naman sa ibang traditional business. I was also taught, naturuan po ako, na yung pera ng business na to, hindi mo pwedeng galawin, pera niya yun. Alright? Magkakaiba po cash flow ko, hindi ko po pinaghahalo. Iba yung cash flow ng networking, iba yung cash flow ng traditional business, iba yung cash flow ng Yema. And believe it or not, mas malaki ang cash flow ko sa Yema nung una. Alright? Kasi ang galing ako magbenta. Nibenta ko yung teacher ko, ma'am, tingnan mo tong Yema. Hindi mo pa kinakain, busog ka na. Convincing! Kaya hindi mo kakainin, ibebenta mo din. Networking. You with me? Laki ng income, kinita ko doon, but I realized, kaya nga po, later on, maiintindihan nyo dito, I realized that lahat po tayo, meron lang 24 hours a day. Lahat po tayo, tao, napapagod, napupuyat, nasasaktan, napaasa, bibili daw, di naman bumili. Uminom lang ng libreng kape. Nag-video pa sa training. Minayday pa. My mentor. Di naman kasali. Joke lang.